Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Isang magandang araw sa iyo kaagapay! Welcome po sa programang Serbisyong OFW dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza, ang inyong makakasama ngayong araw. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kang lagay ngayon. Nasa ang dako ka man ng mundo na nakikinig ngayon samahan niyo po kami sa mahigit kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan kasama ang ating bisita na isang overseas Filipino worker. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at kasamahan dyan sa 1143 DZMR Santiago Isabela. Happy listening din sa mga kasamahan natin dyan sa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang mga production staff dyan sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ang serbisyong OFW ay napapakinggan din sa Pinoy Connection at sa ating YouTube channel, hanapin po lamang ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At sana po ay mag-like, mag-comment at mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Napapanood din tayo sa cable sa pamamagitan ng Signal Channel 185. Yan po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Maraming salamat po. At tuwing Miyerkules ay sumasaludo tayo sa mga kababayan nating manggagawa sa ibang bansa. Natiyak, kapupulutan nyo ng inspirasyon ang buhay ng ating makakapanayam na OFW ngayong araw. Huwag na nating patagalin pa mga kaagapay. Makakakwentuhan na po natin ang ating kababayan mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Siya po ay isang nurse. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Miss Aline Dumasing. Hello Miss Aline, good morning po. Good morning and charito. Morning sa inyong lahat. Ayan. Kamusta po kayo ngayon, Miss Aline? Mabuti naman po and stay blessed naman po. Ayan. Miss Aline, no? Kayo po ngayon ay nasa Jeddah, Saudi Arabia. Kamusta po ang sitwasyon po ngayon? Lalo ngayon ay nahaharap po tayo sa COVID-19 pandemic bilang frontliner po, no? Medical frontliner. Ano po yung mga health protocols na patuloy na ipinapatupad po dyan sa Jeddah? Sa ngayon po, ang update po sa COVID-19 dito sa Jeddah ay praise God naman po at bumababa na po yung nagpa-positive. And ano po, sir, ang mga health protocols po na ginagawa po nila dito is meron po kaming wearing ng mask, tapos proper hand hygiene, tapos social distancing po, and hindi pa rin po allowed ang mga more gatherings and mga special gatherings, mga ganyan po. Ayan. And Kamusta meron naman po po? sila po dito. Sige pa, go ahead, ma'am. Meron po sila dito yung tinatawag na app kung saan po na monitor po namin kung immunized na po kami or kung magpapasok po kami sa mall, yun po yung pinapakita namin as po natin sa COVID. Okay. Ayan. Kamusta naman po yung Miss Aline, yung vaccination program? Marami na po ba ang nabakunahan po dyan sa Jeddah? Ngayon po, ongoing pa din po ang vaccination program. Meron po silang sa mga hospitals na ginagawa for the vaccination program. Ngayon, marami naman na din pong na-vaccinated, mga almost millions na din po ang na-vaccinated dito sa Jeddah.
and provide po yun ng kanilang government. Ayan, talagang maganda ang COVID vaccination program diyan sa Jeddah, no? Talagang importante sa mga kaagapay natin ang pagbababakuna dahil ito'y makakatulong upang malabanan natin ang COVID-19. Ayan, Miss Aline, magsimula na po tayo sa ating kwentuhan. Ayan, Miss Aline, sa paunang tanong ko po sa inyo, gaano na po kayo katagal diyan sa Jeddah, Saudi Arabia? Sa Jeddah, Saudi Arabia po, 10 months pa lang po ako dito Ayan. as a OFW. Okay. Ayan. Miss Aline, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kailan po at paano po nag-start ang inyong journey bilang overseas Filipino worker at ano po yung nagtulak sa inyo, Miss Aline, para magdesisyon na mangibang bansa at doon po magtrabaho? Nag-start po yung journey ko as OFW nung start po ng year 2012. Volunteer nurse po ako sa government hospital sa amin, and through financially challenged po kami, and nagkaroon din po ng glaucoma ang tatay ko. So kailangan ko pong mag-work sa ibang bansa to provide financial sa family po namin. Nung una kasi volunteer nurse ang aking certificate, mostly ng mga agency hindi po nila ina-accept ang volunteer nurse certificate. So, fortunately, meron po akong kaibigan na nagsabi na, "Ma'am, nag-work po ako sa nursing home dito sa Singapore." And sabi niya, "Ma'am, pwede po kitang i-recommend." I-recommend niya po ako as caregiver sa nursing home sa Singapore. And pagdating ko po doon, na nakakatuwa naman po kasi ang nursing home po na napuntahan ko is a part of a church na kanilang program, parang ganun po. So Bethany Methodist Nursing Home. So parang ano po siya ng church, tapos inaalagaan po namin yung mostly mga stroke patients po. Okay. Saang bansa po ulit to, Miss Aline? Sa Singapore po, doon po ako nag-start as OFW. Okay. Tapos kayo Nagtagal po po ako doon ng mga 2 years. Okay. Ayan. Ano po yung naging reaction naman po ng inyong family, Miss Aline, nung kayo po ay nagdesisyon na pumunta ng Singapore at doon na po kayo magtrabaho? At the age of 21 po siguro, yung mama ko is medyo, ano po siya, medyo nalulungkot na na malalayo ako sa kanila. And then, medyo kinakabahan din sila na ang thinking nila is makakasurvive po kaya ako as OFW sa ibang bansa. Parang ganun po. So, yung tatay ko naman po, siguro dahil po lalaki po, binibigyan niya po ako ng encouragement na kakayanin yan, and binibigyan niya din po ako ng advice since naging OFW din po siya before. Okay. Ano pong naging trabaho ni tatay sa ibang bansa? Saang bansa po siya nag-work? Nag-work po siya before sa Taiwan as forklift operator po. Okay. Sa isang company. Gaano katagal po si tatay bilang isang OFW? Since all throughout po siguro na nag-aaral ako, siguro sabihin ko pong mga 20 years po siguro. Okay, ganun din po pala katagal ang naging buhay ni tatay bilang isang OFW. Aside po, Miss Ali, no, sa pagiging volunteer nurse, ano pa po yung naging trabaho niyo po bago po kayo mangibang bansa? Yun lang po yung naging work ko po. After passing ng board exam, sir, naging volunteer nurse na po ako agad sa government hospital sa municipality namin. Saang ano po ito? Saang bayan po ito, Miss Aline? Sa La Union po, Rosario District Hospital po. Okay. Ayan, Miss Aline, nung nabasa ko po yung testimony po nyo, isa sa memorable na journey nyo
or naging trabaho nyo as OFW nung kayo po ay nasa Singapore bilang isang caregiver, tama po? Yes po, sir. Ayan, maaari niyo po bang ibahagi sa amin, Miss Alin, paano po yung naging buhay nyo? Ano po yung naging journey nyo bilang isang caregiver sa Singapore? Um, Very different po siya sa hospital setting kasi parang sa nursing home, parang nasa bahay po kami. And ang ginagawa po namin doon is pinapakain, tapos pinapaliguan po namin, at inaalalayan po namin yung mga pasyente namin. Mostly, ang binibigay po namin sa kanila is emotional support kasi mostly mga stroke patients po. And medyo nakakalungkot lang din po isipin kasi after nila ma-send yung mga family nila sa kanila sa nursing home is after that hindi na po sila na bibisita mostly ng kanilang mga family. So parang andun po kami as emotional support bilang isang OFW po at malayo din po sa sa ating sariling bayan at sa sariling family. Kailangan po is emotionally stable po tayo kasi kailangan po tayo ng mga pasyente natin. Kailangan kasi tayo yung nakasupport sa kanila. If mapanghihinaan po tayo ng loob, is hindi po natin magagawa or maipro-provide sa pasyente natin yung kailangan po nila. So, ang nagpatatag po ng loob ko sa mga araw na yun is yung praying po. And dahil po sa guided po ng church yung nursing home, meron po silang every Wednesday, nagkakaroon po ng church activities. And malaking tulong din po sa mga staff at saka at the same time sa mga pasyente na meron po kaming guidance ni Lord that day. Mm. Ayan, Miss Alin, para po sa kapakanan ng ating mga listeners ngayon, no, gaano po ba kahirap ang maging isang caregiver, lalo na nasa ibang bansa po kayo? Sa akin po that time, sir, since first time ko po, talagang nanibago po ako kasi after namin morning paggising namin, 75 patients ang papaliguan namin. So, Mm. parang sabi ko, kakayanin ko po kaya? And mostly is male patients and mostly stroke patients po and half paralyzed po yung mga. So, parang physically mabigat po talaga siya kasi kailangan po natin ng magbubuhat sa pagpapaligo, itra-transfer sa bathroom, then after that, bibihisan po namin sila. And after that, ipaghahanda na po namin yung mga pagkain nila. Mabigat po siya physically and emotionally po, tiring din po kasi syempre, nakikita po namin sa mga faces mostly ng mga patients namin na medyo malungkot nga po sila kasi nag-yearn po sila ng attachment sa family nila. So parang kailangan po talaga natin maging matatag at matibay pagdating sa pag-aalaga sa kanila. Ayun po. Mm. Ayan, bilang isang caregiver, no, Miss Alin, meron po ba kayong may share na isang or may nakausap po ba kayo na isang patient niyo po na masasabi niyo na may natutunan kayo dito or naging memorable sa inyo or nagbigay ng impact sa inyo or nag-encourage sa inyo na magpatuloy bilang isang caregiver? Meron po ako, ang pangalan niya po ay si Mr. Lee Kim. Meron po siyang diabetes, diagnosed po siya as diabetes. Tapos nung time na pagdating po niya sa amin, meron pa po siyang medyo maliit lang po na sugat. Every day nililinisan po namin to, tapos binibigyan din po namin sila ng gamot. And after that, nakikita ko po kasi nag-deteriorate, as yearly pass, nag-deteriorate po yung katawan niya. And minsan nag-usap po kami kasi napakasungit po nung matandang yon. And mostly wala pong, sa mga kasamahan po namin, mostly ayaw sa kanya kasi yun nga po, medyo masungit po siya. Nung time na dadalhin ko po siya sa hospital kasi nag-deteriorate po yung kanyang katawan, nagkaroon po kami ng banding. Tapos sabi ko, after namin makapag-usap sa doktor, sabi ko, "Sir, do you want to eat?" Sabi ko ganun sa kanya. Then after that po, um,
kumain kami, in-order niya po yung mga food na gusto niya. Then sabi ko, "Sir, is it okay? Because this food is not allowed for you to eat." Ginanon ko po siya. Tapos sabi niya, "No, no, Alin, I prayed it to God already. I know one day I will pass." Ganun po yung sabi niya. Then, nung siguro mga a month before, mag-end contract na din po ako, and naisipan ko din po kasi na wag na pong mag-renew. Tapos nung pagkadating ko po sa Pilipinas a month before, tumawag po sila sa akin na yun nga po, na wala na nga po siya. Ayun po. Okay, ayan. Nakakalungkot, no? Pero yun, yung inyong naging patient ay talagang nag-iwan din ng impact and nag-inspire po sa inyo magpatuloy sa inyong trabaho. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Ngayon naman po, Miss Ali, no? Na kwento nyo nga po sa sinenyo pong testimony na after nyo po sa Singapore ay kayo po ay pumunta naman sa Riyadh. Pwede nyo po ba kami bigyan kahit short story nyo po bilang isang OFW naman sa Riyadh? Sa Riyadh naman po, sir, I was hired as staff nurse. Kasi pagbalik ko po ng Pilipinas from Singapore, nag-apply po ako as private nurse sa private hospital po sa Dagupan City, Pangasinan. Doon po ako na-hire. And nung time po na yon is medyo kulang pa din po yung financially challenged pa din po kami. And sabi ko sa sarili ko, ang kailangan ko po atang bumalik as OFW. So nung nag-apply po ako, and sakto po pagdating ko sa Manila, na-hire po ako. May interview po ang Prince Sultan Military Medical City sa Riyadh, and by sa interview is na-hired po ako. Then pagdating ko po doon, ang contract ko po is staff nurse 3. Yun po kasi yung pinaka-lowest na na ranking ng nurse po nila doon. Then, hindi po kasi masyadong na-explain sa akin ng agency namin na sa operating room po pala is wala pong staff nurse 3. So, nung pagdating ko po doon, in-approach po ako ng aming head nurse, and sabi niya, "Alin, I'm sorry to tell you this, but we don't have staff nurse 3 in operating room. So, bibigyan ka namin ng ibang work," sabi niya. So po, nag-work po ako and nag-stay din po ako doon. Bilang, ang work ko po doon is parang requestor po ng mga stocks sa operating room. So medyo nalungkot po ako that time, kasi pinag-pray ko, "Lord, i-guide niyo po ako kasi this time, nawala ulit po yung dream ko to work as a nurse." And pinag-pray ko din po na, "Lord, help me to love kung ano po yung ibinigay niyong work sa akin." Yun po yung naglakas na loob, and nakatagal din po ako doon ng 3 years. Okay, ayan. Maraming salamat po, Miss Alin. Sa lahat ng ito, no, yung kwento nyo, no, from Singapore, Riyadh, at ngayon sa Jeddah na po kayo. Maaari niyo po bang ibahagi naman sa amin, Miss Alin, what are the challenges? Ano yung mga na-encounter niyo pong mga problema bilang isang OFW? Ang na-encounter ko pong problema bilang isang OFW is yung bagay na lagi po tayo, yung parang feeling na mag-isa po tayo. Especially kung may mga challenges and pupunta ka po sa ibang bansa na wala po tayong kakilala. So parang medyo challenge po sa akin iyon na paano ko po pakikisamahan yung mga kasama ko, and paano po ako magsusurvive sa country na iba din po yung paniniwala o yung faith nila. Yun. And nung thankful naman po ako nung nasa Riyadh ako, and even dito sa Jeddah, kasi po may mga nami-meet po akong tao, and nai-invite po nila ako sa mga churches.
Nung andun po ako sa Riyadh, akala ko po hindi ako makakapag-church nung time na yon kasi parang ang isip ko po noon, Muslim country, baka bawal po yung mga churches, mga ganyan. So nung pagdating ko po doon, ang dami pong nag-invite sa akin, lumalapit, kasi sinasabi po nila sa akin na, ay ma'am, may church ka na po. Tapos tinatanong ko, opo, pero Christian po ako, meron po ba dito? Mga ganun po. Tapos yun, siguro mga 3 churches po yung na-attendan ko doon sa Riyadh before. Then nung pagdating ko din po dito sa Jeddah, yung mga ka-work ko po, yun po yung unang tinanong sa akin, ma'am, may church ka na po. Then yun po, dinala po nila ako sa FBCC. And yun, and hanggang ngayon po, nagpapatuloy pa rin po tayo sa FBCC para paglingkuran ng ating Panginoon. Yun po talaga yung kahalagahan, no, na meron kang accountability group, meron kang mga kaibigan na napagsasabihan. Pero sa puntong yun, Miss Alin, sino pa po yung mga naging ano nyo po? Sino pa po yung mga kinapitan nyo or nilapitan nyo po during those times na parang you feel na mag-isa po kayo? Ako po, sa Riyadh po before, sir, ang lagi ko pong nakakasama is yung classmate ko kasi siya din po yung ka-room ko. So, every time, pag medyo nalulungkot po kami, lumalabas po kami dalawa, kumakain, nag-stroll lang po sa mall, mga ganyan. Then, pag mga sahod day naman po parang binibigyan naman po namin ng kahit konting reward yung sarili namin or binibilhan po namin ng bagong damit or kung may gusto naman po kami mga bagong bags, ganun po yung naging life ko po doon. Even po dito sa Jeddah, wala naman pong pinagkaiba in Saudi Arabia. Mostly ang outlet po namin dito is pagpunta sa mall, mga ganyan po. Then dito po, ang naging outlet ko po dito sa Jeddah, since wala po akong kakilala nung pagpunta ko dito, yung mga ka-work ko po at saka yung mga ka-members po ng church po namin dito sa FBCC. Mostly dito po sa FBCC, sila po yung nagiging inspirasyon or nabibigay po sa akin ng lakas ng loob ngayon emotionally. Kasi medyo challenge din po ako. Since yung mga past work ko din po is caregiver, then dun sa Riyadh po is staff requestor po ako. Ngayon po dito sa Jeddah, staff nurse na po talaga ako sa isang hospital. So challenge po ako, sir, sa ngayon po, kung paano ko po i-handle yung patients namin. Kasi medyo matagal po akong nawala as staff nurse po. Since nung nag-Singapore ako as caregiver, 2 years and 3 years po sa rin. So 5 years ko pong hindi na-practice yung pagiging nurse ko. And ngayon po, sir, thankful po ako kay God kasi binigyan na po niya ulit ako ng pagkakataon, sir, na practicing po kung ano po yung nag-graduate ko. Ayun po. Ayan, maraming salamat, Miss Alin. No, narinig natin, no, yung mga challenges na-encounter ni Miss Alin. And sa puntong ito, Miss Alin, ano naman po yung mga may share niyo po na mga stories of victory bilang isang OFW? Paano sa mga challenges na na-encounter nyo, paano po kayo sinamahan or paano po kumilos ang Panginoon nyo during this during those situation? Every day po, before po ako pumasok sa work, nagdarasal po ako kay Lord at lagi ko pong sinasabi at hinihiling po sa Kanya, Lord, give me wisdom, give me strength, tapos Lord, give me guidance kung paano po ako makikisama sa work ko today. Ganun po yung ano ko po. And mostly pinag-pray ko din po sa mga patients namin, yung care na ibibigay ko sa kanila, and sana po sa kanilang recovery po. Yun po yung aking pinagdarasal. And mostly po, bilang isang nurse, nakasalalay po sa amin yung life ng patients namin. So, lagi ko po pinagdarasal din kay Lord na, Lord, sana po hindi po ako yung maging dahilan or hindi po yung mistake ko ang maging dahilan ng pagkawala ng patients ko. Ganun po lagi yung sinasabi ko. Kaya, Lord, bigyan mo po ako ng knowledge kung paano ko po
mapagtatagumpayan yung araw na yon. Mga ganun po yung lagi yung hinihiling ko or pinagpipray ko po sa Panginoon. Ayan. Sa ating pagpapatuloy 'no, Miss Alin, sa lahat ng mga ito, ano po yung mga lessons na natutunan niyo na nais niyo pong ibahagi sa ating mga kaagapay ngayon bilang isang OFW? Ano po yung mga aral na talagang nagbigay ng impact sa inyo na gusto niyo pong i-share ngayon? Ako po, be patient enough. Tapos, kasi po 'pag sa ano, sa trabaho po, ang buhay po kasi namin dito work, home, home, work. Then minsan yung mga 'di po natin maiiwasan na yung kasama po natin sa work, kasama din po natin sa home. Kung meron po yung mga bagay na hindi po tayo napagkaintindihan sa work, madadala po sa home. So parang ang nangyayari po is parang nagkakaroon po ng gap yung relationship sa home, parang ganyan. So parang ang ano ko po is understanding, patience sa mga kasama, and siguro before po tayo mag-act, or sabi po nga po sa Bible, we have to slow to anger, parang ganun po. So parang importante po yung pakikipag-communicate ng maayos sa mga kasama, kasi importante po na dito sa ibang bansa napaka-importante po ng magkaroon ng isang kaibigan na ma masasandalan mo. And sa work naman po, napaka-importante naman po na merong cooperation at understanding ang bawat isa. Ayun po. Because team po tayo bilang isang Pilipino, we work together for the good ng mga pasyente natin. Parang ganun po yung nasa paninindigan ko, parang ganun po. Okay. Maraming salamat po sa inyong ano 'no, sa inyong, pagbabahagi ng mga lessons na inyong natutunan bilang isang OFW. Siguro dagdag na tanong ko lang po, Miss Alin, ito po bang, trabaho niyo ngayon bilang isang nurse or, isang caregiver, nakikita niyo po ba ito na talagang pangmatagalan na po, or do you have any, plans pa po in the future? Nakikita niyo po ba itong pagiging OFW ay isang permanenteng, trabaho na po ba? Sa akin po, for now, siguro maybe after 10 years, o hindi po natin masabi, baka more than pa po. Siguro, this is not a permanent job para sa akin, kasi mostly lahat naman po ng nangingibang bansa is come and go. Darating yung panahon, or darating yung araw na babalik at babalik din po tayo sa Pilipinas. And siguro as long as physically kaya pa natin to work dito sa abroad, siguro up to that day, andun pa rin po ako. Pero sa akin po, tinitignan ko na po yung future, na kung babalik po ako sa Pilipinas is kaya ko na pong maging stable sa Pinas. Okay, ayan. Maraming salamat po, Miss Alin. Siguro panghuli na lang po 'no, last point na lang ng ating, kuwentuhan. Ano po yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nais pong, mangibang bansa para doon po magtrabaho, and ano po yung ipapayo niyo sa mga kababayan natin na gusto rin pong maging, nurse or caregiver sa ibang bansa? Ano po yung mga tingin niyo pong kakailanganin po nila sa pangingibang bansa? Ayun po, number one po na maipapayo ko is lagi pong tayong kumapit sa ating Panginoon. Prayer po, yun po yung pinaka ano po natin, weapon natin sa lahat po ng bagay. Bilang isang OFW na malayo sa family, meron po, nag-yearn din po tayo na namimiss din po natin yung family natin dyan sa Pilipinas, especially po kung sa mga mother, father natin, or kung sa iba yung kanilang mga anak. Ngayon, malaking tulong din po ang technology, kasi meron na po tayong nakaka-video call na po natin sila, nakaka-video chat na po natin sila. Pero
kung nasa-challenge man po tayo, lagi po nating tandaan na si God nandyan po lagi para sa atin. Lagi nga po nakatatak sa akin yung verse na to, be still and know that I am God. And pag nawawalan po tayo ng pag-asa, lagi po niyang sinasabi na seek and you will find, and knock and the door will be open to you. Yun po yung lagi pong tumatatak sa akin at nagpapalakas, mga Bible verses na nagpapalakas sa aking spiritual and emotional stability po dito bilang isang OFW. Ayan, amen to that, Miss Alin. Ayan, bago ko po kayo pakawalan, meron po ba kayong nais batiin ng inyong pamilya sa Pilipinas or sino naman na gusto niyo pong batiin ngayon? Ayun po, gusto ko pong baitiin si Mama at saka si Papa na sa Pilipinas, tapos ang kapatid ko, nag-iisa ko pong kapatid. Sige po, yung mga pangalan po nila para ma-recognize natin. Sige po. Hello po, Mama Lita and Tatay Alfredo at saka sa kapatid ko po si Aljun Dumasing po. Then dito po naman po gusto ko pong batiin yung mga ka-churchmate ko sa SBCC. Ang pastor po namin si Pastor Josh at saka si Pastor Ralph Collado po. Okay, on that note, Miss Alin, maraming salamat po sa inyong paglalaan ng panahon upang ibahagi ang inyong journey bilang isang OFW. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon and stay safe po dyan po sa Jeddah. Yan, maraming salamat din po sa interview. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Miss Alin Dumasing, isang nurse sa Jeddah, Saudi Arabia. Nakita at napakinggan po natin ang kanyang magandang journey bilang isang OFW mula sa pagiging caregiver hanggang sa pagiging nurse. At makikita natin mga kaagapay na hindi lang niya tinignan ito bilang isang propesyon, kundi nakita natin yung kanyang passion sa pag-aalaga sa kanyang mga patient na nangangailangan ng atensyong medikal. At talagang nandun yung kanyang heart sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga naaalagaan. Nawa kaagapay ay kapulutan natin ito ng inspirasyon. Katulad nga ng sinabi kanina ni Miss Alin, no? Mahalaga na sinasamahan natin ng pananalangin sa bawat gagawin natin at napaka-importante na kasama natin ng Diyos sa ating mga balakin, sa ating mga plano at sa ating mga gagawin. Kasi nga, 'di ba? Si Lord ang bahala sa atin, ang Diyos ang maggagabay sa atin upang magawa natin ng maayos yung ating trabaho. At sa ating pagtatapos kaagapay, inaya kita na samahan ako sa isang pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ni Miss Alin na ibinahagi niya ang kanyang kwento bilang isang OFW. Tunay nga po na isa tong inspirasyon sa amin. Lord, dinadalangin ko po si Miss Alin maging sa iba pa naming mga medical frontliner na nasa ibang bansa na patuloy niyo po silang ingatan, proteksyonan laban sa COVID-19. Lord, maraming salamat po dahil ginagamit niyo po sila upang malabanan itong pandemya. Ganun din po, dinadalangin ko rin po ang patuloy na proteksyon niyo po sa pamilya ni Miss Alin na nandito sa Pilipinas. Ganun din po ang mga iba pang OFW na nasa iba't ibang dako ng mundo. Dinadalangin ko rin po yung mga kababayan po namin na nagpaplano or nais na mga ibang bansa. Lord, kayo po yung sumama po sa kanila. Panginoon, maging yung provision, Lord, patuloy niyo pong ibuhos sa kanila. Lord, muli, maraming salamat sa araw na ito, maging sa mga kaagapay po namin na nanonood ngayon at nakikinig. I pray, Lord, na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at proteksyonan, Lord God, maging ang kanilang buong sambahayan. Lord, sa lahat ng ito, yung aming mga panalangin, Lord, kayo po yung patuloy na sumama sa amin at patuloy, Lord God, na yung kalooban niyo po lamang ang siyang maganap. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin at sa mga pagpapala na patuloy niyo pong ibinubuhos sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen.
Kaagapay, kung kayo po ay mayroong iba pang OFW concerns, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa Facebook page ng Serbisyong OFW-FEBC Radio. Muli, magkarinigan po tayo sa susunod na linggo sa radyo, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW, kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po muli si Arwel Mendoza at nagpapasalamat sa mga umagapay sa amin dito sa One Corporate Center, sa ating mga production technicians, sa RTV, maging sa broadcast engineers po natin. Ayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang inyong buong pamilya. Mag-ingat po kayo, mga kaagapay. Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.